Kumusta mga Kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoysi. So, ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So, ang video to is mula na naman kay Boss Balita TV. So, meron itong pamagat na OMG pinakita na PBBM ginulat VP Sara. Nahuli si Duterte. Binulgar na ebidensya kakapasok lang. So, yan yung panonoorin natin ngayon, men. Bibigyan natin to ng reaction. And then, yun, bago natin simulan, Boss Balita TV, supportahan nyo yan. And then, courtesy na rin sa Senate of the Philippines, sa House, or sa Malacanang, sa kung saan man galing tong video to. And then, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoysi. So, mga Kanoysi, hindi na natin to patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng videong ito, OMG, pinakita na PBBM ginulat VP Sara na huli si Duterte, ibinulgar na ebidensya kakapasok lang. So again, Boss Balita TV Pilipinoysi, like, comment, share, subscribe, start. Tagulat na balita. Grabe si Yusek Claire Castro. Pinakita na ebidensya hawak ni BBM kay Duterte na patayo si VP Sara. Ayon sa nakalap nating impormasyon, pinalagan si VP Sara ni Yusek Claire Castro matapos tawagin si BBM. Hindi ko alam kung sinasadya nila na ayaw nilang intindihin o talagang ob-ob lang yung nasa administrasyon. I'd likely lean doon sa latter. Talaga ba? So, ob-ob yung nasa administrasyon. So, for example, sige, sabihin natin matalino ka. So, dahil ba matalino ka, nagawa mong mawala yung pera ng confidential funds ng ganun-ganun lang. 11 days eh. Talino mo naman. Grabe. Na bobo at pabida. Kaya binulgar na gastos pala lahat daw ng gobyerno, lahat ng travel ni VP Sara. Grabe si Yusek Claire Castro. Pinakita na ebidensya hawak ni BBM kay Duterte na patayo si VP Sara. Tara panoorin natin. Good afternoon po, Yusek. Kahapon po pinunan ni Vice President Sara Duterte yung pag-lead ni Pangulo sa incineration ng drugs sa Tarlac, sa Capas Tarlac. And sabi po niya, hindi trabaho ng Presidente ang pag-photo op sa nahuli na drugs at mag-photo op sa pagsira ng nahuli na drugs. Kasi maganda sa paper, maganda sa picture, hindi ganoon. Dapat paniguraduhin mo na gumaganda ang buhay ng bawat Pilipino. Ano po yung masasabi? Well, sa akin lang para in my own opinion, sige sabihin na natin na hindi naman talaga dapat mag-photo ops yung president yung sa mga drugs na yan or whatsoever. Pero for me, pwede kasi siyang message para sa mga DDS na kita nyo, pwede namang mag-war on drugs nang walang, di ba? Walang madidhedo, walang madidheads. So parang yun na lang yung kahit doon na lang kayo manood na yung pinaka niya talaga. 'Di ba? Yun na lang yung titignan nyo na sampal sa inyo yan. Actually, sampal sa inyo yan kasi yung presidente naman nung past administration is about naman sa drug war yung ginagawa niya, 'di ba? Yun nga lang kitilan and then involve yung mga innocent or hindi siya innocent, nadadamay yung mga innocent at the same time yung mga kababayan natin na sumuko naman sana tinutuluyan pa rin, 'di ba? So I think parang mensahe lang yan, 'di ba, na pinakita ng presidente natin ngayon na pwede naman, 'di ba? Pwede namang puksain yung drugs nang walang diduan. Yan lang yung nakikita ko diyan. Ang Pangulo ay gumising ng maaga kahapon. Pumunta sa Tarlac, nagtrabaho, nagutos, hindi nagbakasyon, at binantayan ang pagkasira ng illegal na droga. Nais ng Pangulo na masawata ang ang illegal na droga sa ating bansa. At ang pagtatrabaho po ng Pangulo ay dapat maramdaman ng tao. Hindi po ito pang photo ops lang. Ito ay nagsisilbing babala sa mga kriminal. Tama. At nagsisilbi din po itong inspirasyon sa taong bayan na nagdanais na masawata ang illegal na droga. Mas maganda po siguro talaga na pasinayaan at makita mismo ng Pangulo ang pagsira sa mga illegal na droga na ito kesa po walang gawin sa mga nawalang illegal na droga sa magnetic lifter. Kailan nga po ito nawala? Yun lang. At baka po grabe talaga si Attorney Claire para minention yung 2018 which is time of FPRRD. Di ba? Ibang klase talaga bumira to para. Limutan din po ng Vice Presidente na ang kanyang ama ay nagkaroon din po ng pagwi-witness sa incineration ng 7.51 billion dangerous drugs sa Cavite.
Ito po, baka po nakalimutan niya po ito. Baka pwede nating palakihan. Nako. Kailan po ba ito? Wait lang. 2020 lamang. So, baka nakalimutan po ito ni Vice Presidente. So, ang pagtatrabaho po naman ay hindi dapat itago. Di ba? Dangerous drugs in Cavite. Ano kasi yan, par? Yung sa usapin kasi na D na yan, di ba? Gamitin na lang natin yung D sa DRUGS. Ang usapin ganyan kasi, of course, involve yung president yan. Kasi kita nyo, nung tinigilan ni PBBM yung yung tukhang or yung, na may madideds na mga dikas or whatsoever. Sino yung sinisisi, di ba, Pangulo? Panay call out ng mga kababayan. No, hindi siya mga kababayan natin. Mga DDS. Panay call out ng mga DDS na kesyo, kita nyo yung administrasyon natin ngayon, dumadami yung bangag, kesyo bangag din daw yung presidente. So something like that, 'di ba? Ipinapahid nila sa presidente na may mga bangag na daw na or mga addicts na daw na nagsisilabasan ngayon. Tapos ngayon, syempre magpuputops yung pangulo kasi syempre, tsaka hindi naman talaga yan galing sa pangulo Mostly dyan yung, for example, yung PDEA or whatsoever, sila yung nag-o-offer dyan na, sir, Mr. President, picture namin kayo or whatsoever. 'Di ba? And then, yun nga, ipapakita kasi nila yan sa na pwede naman pala na wala. Kunin lang yung mga yan nang wala talagang nadideds. Diba? Sa akin lang naman yun. Dapat nakikita ng taong bayan. Dapat nagre-report ang Pangulo sa taong bayan. Maraming salamat, Luisa Cabato. Next question, Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hi, Isa. Good morning. Still on VP Sara po. May sagot po siya sa statement ng Palacio on her overseas trips. Hindi niya raw po alam kung hindi niyo lang naiintindihan or, and I quote, bobo lang talaga yung administrasyon. She also confirmed that her trips are indeed personal but that she never used any government money. And speaking of, yun po. Okay po, nakita po natin. Galit na galit sila sa OB-OB. Tapos, nung midterm election, yung ipapasok nila ng mga senador, Diyos ko, kayo na lang magsabi. Kung paano po sumagot ang Vice Presidente, napaka-emosyonal. Sabi nga po natin, may kasabihan po na when emotions are high, intelligence is low. Never speak out of anger. Dahil maliwanag po sa ulat na personal trip ang ginawa po niya. At hindi natin kino-question. Ang sabi po natin noong nakaraan ay it's her choice. Kung diyan po siya abala sa kanyang private or personal trips with her family. Pero hindi po niya kasi ibinunyag na gagawa siya di umano ng official functions. Yun lang. Magiging magkaiba po yun kung ang sinabi niya po, kahit po sa inyo, sa media, na personal trip, pero meron po pala siyang gagawing official functions. Kasi magkakaroon po dito ng ethical and accountability concerns. Since siya po ay medyo emotional, kahapon yata po yun, nabanggit niya nga po na hindi lang ito personal trip. So, ang tanong natin, kung hindi to personal trip, sana ay naging tapat siya sa pagsasabi kung ano ba ang dahilan ng kanyang pagpunta sa Australia. At hindi naman ito tutulan ng administrasyon. At ginamit niya ang OVP Facebook. Ito ay parte ng gobyerno, pero pang personal trip. So magkakaroon po talaga ng confusion, conflict of interest. At ngayon, na inamin niya, yung ano din naman kasi yung wala tuloy ako, balikan ko. Sabi niya na siya nagtatrabaho bilang Vice Presidente, lumabas siya ng bansa, kailangan na po siyang mag-ulat sa bayan. Ano ang ginawa niya sa Australia? Ano ang naging resulta ng kanyang official functions sa pagganap sa kanyang official functions sa Australia? Naalala ko na kung bakit parang hindi natin pwedeng baliwalain lang, 'di ba? Or hindi pwedeng parang hindi natin ki-questionin kung ano nga ba talaga yung ginawa ni VP Sara doon kung hindi lang siya personal trip. Kasi baka magaya na naman yan dati, 'di ba? Sa ginawa ng tatay niya na wala tayong kaalam-alam na pumupunta-punta doon sa China na yung pinapaalam lang sa atin, taong bayan, na kesyo kakaibiganin lang natin yung China para hindi tayo iwa-war or whatsoever. Malaman-laman natin ngayon na wala na sa termino, meron na palang gentleman's agreement. Diba? Meron na palang kasunduan na hindi ipapa-repair ang BRP Sierra Madre. Can you imagine that? Diba? Alam na natin yan. So ngayon, hindi din nila talaga mawawala sa isipan natin. 'Di ba? Especially mga Duterte sila, pwedeng same lang sila ng mga pamamaraan. So, yung pagpunta ni VP Sara sa Australia, need talagang questionin yan or tingnan talaga kung ano talaga yung ginawa niya doon. 'Di ba? Kasi mahirap na, baka magkakulatan na lang tayo. Yan lang naman.
At kailangan din niya pong iulat sa taong bayan kung sino yung mga kasama niya at kung lahat ba ng kasama niya ay pinondohan lamang niya. Kasi po, naging official functions ang sabi niya. Talagang kailangan niya na pong magulat. Kung private or personal trip po yan, hindi naman po talaga kailangan niya iulat kung anong ginawa niya. So dapat may result po na maganda sa bansa yung kanyang paglakbay o kanyang mga paglalakbay sa iba't ibang bansa. Kaya muli, bayan o sarili. Tanong yan ni General Luna. Follow up na lang din po. She also said that she's Panong bayan sa kanila wala nga silang sinabi kahit na grabe na yung ginagawa ng China sa atin the frontrunner for the 2028 presidential race. So the admin pushed for her impeachment to eliminate the frontrunner and that it's the intent of the president to stay in power. Siguro yan po yung nais niya maging naratibo, ipakita sa taong bayan, pero nawawala po yung issue patungkol sa kanyang Confidential accountability tungkol sa confidential funds at iba't iba pang mga complaints na napapaloob sa articles of impeachment. Siguro po nais din po natin malaman ang katotohanan at wag lapang pong magtago sa naratibo na siya yung frontrunner para sa 2028 presidential election. At Tama naman. Actually, natawa nga ako nung first time kong narinig to. Nakita ko siya kahapon kasi sa sa thumbnail ng GMA at ayun na parang front runner nga daw siya. So ibig sabihin, siya yung parang malakas, 'di ba, as a president this coming 2028. Kaya siya yung binabakbakan. Well, medyo mga nasa 70% naman din talaga. Totoo na malakas-lakas pa rin talaga si VP Sara kasi kung hindi malakas or kung hindi na malakas yung mga Duterte, dapat sila Bato, sila Bongo, sila Marcoleta, hindi na sana nanalo yan. Pero since nanalo pa rin, ibig sabihin, yung Duterte power is nandyan pa rin. So ngayon, kiniklaim ni VP Sara, di ba? Sinabi niya na front-runner siya, parang sinisiraan lang or whatsoever. So parang ang gusto niyang itumbok dito, since siya yung front-runner, sinisiraan lang siya or hindi totoo yung mga ibinabato sa kanya or hindi siya pwedeng batikusin, hindi siya pwedeng habulin. So na lang yung lusot na pala siya dun sa mahigit 500 million pesos na nawala. So hindi na niya need panagutan yun kasi siya yung frontrunner. Di ba mas nakakatakot yun na kung sino pa yung frontrunner, siya pa yung may issue na 500 million, di ba? Plus yung 125 million, 11 days lang. Di ba mas nakakatakot yun kung yung frontrunner na yan, manalo yan. Di ba? Maging presidente yan. So, na yung, syempre, mag-upgrade yan. Baka, times 4 na. Di ba? Baka 1 billion na in 11 days. Something like that. Di ba? So, dapat, hindi natin pwedeng baliwalain yan. Kaya nga ako, agree talaga ako na, sige, natin yan, i-trial natin yan. Yan talaga yung pinakamainam na gawin Kung gusto talaga natin, di ba, na ma-secure yung safety ng kabanang bayan. Yan lang naman. Kasi ang pangit naman talaga, sinasabi ko sa inyo, kapag ito talaga si VP Sara, hindi to ma-impeach, may possibility pa rin talaga na manalo to. Kasi yung mga DDS, iboboto nila yan. Wala silang paki doon sa mahigit 500 million pesos. 500 million pesos. Diba? 500 million pesos. Can you imagine that? Kaya din natin siya pwedeng baliwalain talaga sabi nga natin, kapag ikaw ay taong bayan, ikaw ay taong gobyerno at public servant ka, obligasyon mo na ipakita lahat at sagutin ang mga issue na kakapalooban mo o nasa kakasangkutan mo. So, ina-expect po natin yan kay VP Sara dahil talagang mukhang diversionary tactic po ito. Thank you po. Thank you, Ivy. Follow-up question, Alvin Baltasar. Pwede. Yusek, doon sa travel pa rin ni VP Sara, may kung kasi ang alam natin whether official or personal travel, kinakailangan mayroong mag-issue ng travel order. Sino ba ang nag-issue ng travel order? Humingi po siya sa Office of the President at siya naman po ay napayagan. Pero kung sino man po yung mga delegado po niya, sa opisina niya po ito manggagaling. So, sabi nga niya po, official function ito. So, kailangan niya po mag-report sa taong bayan kung sino-sino yung kanyang mga naging kasama at kung lahat po ba ito ay sinagot niya ang mga gastusin. Ito doon sa part ng official trip niya, obligado siya na magpasa ng liquidation, Yusek, Sinabi niya po kasi in official functions kasi kung hindi po siya official function at personal trip at pera niya po ang ginamit, hindi po ito magkakaroon ng issue. But since inamin niya na nagtatrabaho siya di umano sa Australia, so kailangan niya pong mag-report di lamang po
sa gobyerno sa taong bayan. Kasi sinabi niya po na nagtatrabaho siya. So ano ang naging result nito para sa taong bayan? So yun po yung pinaka-importante doon. At Tama. Need niyang sagutin yan. Diba? Hindi tayo papayag na wala siyang sagot dyan. Baka kung ano na yung mga pinagagawa nila baka may ano na yan, may ladies agreement na naman yan. Nako, mahirap yan. so yun po. Thank you, Alvin. Follow-up question, Eden Santos. Yusek, i-clarify Si ko lang po, Eden, no? Kasi sabi babalik. niya, hindi ibig sabihin na personal na lakad yan ay holiday o pamamasyal yan. Kasi parang ang nabanggit niyo po kasi yung bakasyon. Kaya siguro medyo doon nagkaroon ng pagsagot ang VP regarding dun sa issue ng bakasyon. So it's personal, pero hindi ibig sabihin namamasyal or holiday po yon. So ano po paano niyo po ikakategorya yon? Kung hindi po siya personal trip, hindi siya namamasyal, hindi pang sarili, ano po? Nagtatrabaho po ba siya? Ang gulo din ng tanong na yun, ano? So, ano ba? Hindi, kapag personal trip, pasok na lahat dun eh. Di ba? Pasok na lahat dun. Kung, yun nga, kung hindi siya about sa trabaho, hindi personal trip. Ano pa ba trip? Gala-gala. Yung gala-gala, trip din yun. Di ba? Yung travel, trip din yun. Personal trip din yun. Di ba? Yung mamamalengke ka, personal trip din yun. Yung pupunta ka sa isang lugar, personal trip yun. Diba? Yung, kunyari, pupunta ka sa dahig, personal trip yun. Diba? Anything na hindi about sa trabaho mo, personal trip yun. So, kung hindi about sa trabaho, ano? Diba? Ang gulo-gulo. O bakasyon talaga? On leave ba siya? So dapat po, si VP Sara mismo ang magliwanag niyan sa atin dahil magulo po ang kanyang mga salita. Nako. Thank you. Maraming salamat, Eden. Next question, Maricar Sargan, Brigada. Good morning, Yusek. Ibang topic din po. What is the palace reaction po to criticism from Kabataan Representative Rene Co? And I quote, ito po yung sabi, kahihiyan ang Pangulong ito na sunod-sunuran sa dikta ng mga dambuhalang korporasyon. He merely follows the whims of these corporations. Hinarangan na nga ang pagtaas ng sahod ng mga manggagawa at hinayaan pa ang pagtaas ng presyo ng langis. Although DOE Acting Secretary Sharon Garin said nakaraan na it was the President who asked who appealed to the oil companies na i-stagger yung price hike ng oil. Ano pa reaction ng Palace, ma'am? Opo, sana po medyo maliwanagan po ang Kabataan Party List kung ano po ba talaga ang ginagawa ng Pangulo. Unang-una po, sinabi niyo po yata, hinadlangan na ang pagtaas ng sahod. Hindi po naghahadlang. Gusto po nating i-correct yan. Hindi po humahadlang ang Pangulo sa pagtaas ng sahod. Makikita po nila yan sa record po, sa Regional Tripartite Wage Board natin. Taon-taon po, yan po ang hiling ng Pangulo na magkaroon po ng pagtaas ng sweldo. Kung ito pong hinihiling nila ay 200 peso wage hike, yan po ay nasa Kongreso. Kung hindi po nagkakasundo sa ngayon, ang House of Representatives at ang Senado. So, sino ba yung nasa kabataan na yan? Bakit ba hindi niya alam yung mga ganyang bagay pa? At hindi po pwedeng basta po magdikta ang Pangulo. Hindi po ba ayaw natin ng isang leader na diktador? Ayaw natin ng leader na hindi nag-iisip. Ayaw din natin ng leader na puppet lang. At ayaw natin ng leader na nagbabakasyon lang. So, tandaan natin. Ay, naku, ibang klase talaga to si Attorney Claire Castro. Grabe yung pinangalanan niya na leader. Yung future na si VP Sara. Hindi natin gusto na puppet. Siyempre sa China. Hindi natin gusto na natawa talaga ako doon. Kasi, siyempre, patama niya yung kay VP Sara, patravel-travel lang. Ibang klase din to si Attorney Claire Castro, Di nakakagulat kung bakit siya yung favorite na na ngayon, di ba? Ibang klase din naman kasi bumanat, piruin mo may dala pa siya na na kopya para wala talagang takas, mahirapan talaga sila na itanggi ba. So anyways, hanggang dito na lang muna. So kayo na masasabi niyo dito, comment down below. Tapos pag-usapan natin yan sa comment section. So again, Boss Balita TV, subscribe niyo yan, courtesy na rin sa Malacanang Palace, And then yun, kita niyo naman yun para about dun sa sa D, di ba? About dun sa D, parang parang ewan ko kung ano yung pinaghihimutok nila about dyan sa photo ops na yan, di ba? Actually ako wala akong problema sa photo ops, especially kapag kasi para sa akin needed talaga na may photo ops si PBBM sa mga gagawin niya. Bakit? Kasi kung puro lang siya salita,
Diba? Dito, what I mean dito, salita dito kay Ma'am Claire Castro. Diba? Si Ma'am Claire Castro, siya yung tagapagsalita. Diba? So ngayon, lahat ng mga nagawa ng administrasyon, siya mismo yung naglalahad dyan na ito yung mga plano, ito yung mga ginawa, ito yung mga gagawin or whatsoever. So marami siyang mga naibigay dyan na info about sa pinagagawa ng administrasyon. Ang nakakalungkot nga lang, yung mga DDS or yung mga critics ng administration, hindi nila to pinapanood. Diba? Kasi syempre allergy sila sa allergy sila sa mga magandang ginagawa ng Pangulo. So kapag allergy sila, anong ini-expect nyo? Hindi nila panonoorin yan. So kapag hindi nila panonoorin yan, wala silang alam kung ano yung nagawa ng administrasyon. Ngayon, kapag ka-election na, like for example, nung midterm election, kita nyo naman, may pasabi-sabi pa sila. Itim ang ano daw ng bansa, di ba? Kapatid pa mismo nagsabi noon kasi gustong manalo. So, itim daw yung kalagayan ng bansa, nagluluksa yung bansa. Bakit nila nasabi? Kasi para sa kanila, walang magandang nagawa yung administrasyon. Walang pagbabago sa Pilipinas. Marami pa rin daw mahirap. Walang mga improvement. Walang nagawa. Like literally talaga nililiteral nila na walang nagawa yung administrasyon. Bakit nila nasasabi yun? Hindi nga sila nanonood ng mga ganitong video kay Atty. Claire Castro, di ba? So ngayon, kaya siguro pinipigilan nila yung photo ops na yan or yung mga picture-picture na yan kasi ayaw nila na bumakat. Ayaw nila na kumalat yan. Ayaw nila na makita, di ba, ng mga DDS supporter nila na may nagawa naman din pala yung administrasyon. Diba? Kita nyo naman, binara dito ni Atty. Claire Castro na bakit ka ganyan kung magsalita si FPRD nga, meron nga siyang picture din dati sa sa pag-ano ng D na yan. Diba? So alam niyo yung ganyang narrative, like always naman din talaga. Diba? Hindi na nakakapanibago. So about naman dun kay BP Sara, wala na yan yung pagpunta-punta niya sa Australia, need din talaga nating makiusyoso dyan kasi mahirap na makakagulatan tayo, baka may mga agreement na naman yan na magugulat na lang tayo kasi yun nga in the first place yung ginawa ni FPRD dati, kahit presidente pa siya, wala siyang karapatan na makipagkasundo sa ibang bansa, especially about sovereignty na ng Pilipinas ang pag-uusapan. Wala siyang karapatan doon kahit presidente pa siya. Kung may plano man siya, need niyang ilatag yan, need niyang ipaalam sa taong bayan yan para mapag-usapan. Kasi kung hindi mapag-usapan, parang inangkin mo na yung Pilipinas niyan. Diba? Naging presidente ka lang, feeling mo na ikaw na may-ari ng Pilipinas. Diba? Alalahanin mo, trabahante ka lang ng bansa. Diba? Hindi ikaw ang may-ari ng bansa. Trabahante ka lang. Kung may maganda kang nagawa, thank you. Pero kung wala, umalis ka dyan. Ganyan lang kasimple. Diba? So anyways, kayo, ano masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos yung pag-usapan natin yan sa comment section. So again, video to is mula kay Boss Balita TV. Supportan nyo yung original video link in the description box below. Tapos syempre, Filipino IC. Don't forget to like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.